Ah, Lubos po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, O Diyos na buhay at banal, sapagkat Ikaw ang tunay na Diyos na kumikilos at nangungusap. Sa gitna ng paglalakbay, sa gitna ng paglalakad, sa gitna ng paghayo, kami inyong ginagabayan at tinuturuan upang kami, O Diyos, ay magpatuloy. Sa gitna man ng anumang unos, bagyo, o anumang kalamidad, kami ay inyong inaakay upang magpatuloy sa lakarin o lakaran ng aming pananampalataya sa inyo. Lukuban ninyo kami ng inyong Santong Espiritu at sa patuloy ng iyong pangungusap sa pamagitan ng iyong banal na salita ay tunay na kayo, O Diyos, ang siyang manguna at kumilos. Paapawin mo ang aming kaluluwa ng inyong mga salita at ng inyong presensya. At ang aming espiritu ay laging nagdiriwang sapagkat ikaw ang aming itinataas, pinaglilingkuran. Salamat po, O Diyos na buhay at banal. Salamat po sapagkat ikaw ang tunay na Diyos noon, ngayon, kailanman, na hindi nagbabago ni nagkukulang. Salamat po. Ito ang aming nalangin sa matamis na pangalan ng aming Diyos na buhay si Jesus. Amen at amen. Amen po. Good morning po. Muli, ayan na si Pastor Paul. Pastor Paul, Ay, yes po. ako na po Blessed. magsisip o kayo na po. Sige po. Blessed day po. Alam ko kalooban to ng Panginoon. Ako po'y makasama nyo. Kasi kahapon po, may meeting po ako ngayon sa Makati, 2 p.m. Nagpe-prepare po kami na mag-join. Kaya lang, my health won't permit me to attend. Kasi medyo, yan nga, yung boses ko ngayon, medyo may konti po akong cough. So kaya nagpa-check up na lang kami ni Jolly kanina. And I decided na sabi ko, nagpaalam po ako doon sa aming one of the board of directors ng bangko. Siyang may meeting po kami. Sabi ko, sorry po. Sorry, I can't attend the meeting because I have a cough. Kasi sabi nga ni Jolly, attend ka na meeting, inuubo ka. Sabi niya. Kaya nag-decide na po ako na hindi mag-join. Makikibalita na lang po ako kung ano yung napag-usapan nila. So, blessed day po muli sa lahat, and we continue to give God the glory, honor, and praise sa lahat po ng ating mapag-aaralan ngayon. Isang bagay po yung aking na-share last month this month, last week lang, actually, dito po sa Daybreak, Philippines. Sabi ko, parang itinakda ng Diyos kasi lahat po ng mga naitatalaga sa akin ng mga devotional material, even last year pa or even before, sabi ko, talagang kinakausap ako ng Panginoon. Kasi sabi ko, napakaganda na bago natin i-share ang isang bagay, naranasan natin. Kasi kung hindi natin naranasan, para bang walang gaanong dating. Iba kasi kapag yung sineshare natin, naranasan natin mismo. Kasi we can share some experiences na patuloy-patuloy na magpapatibay doon sa salita ng Diyos, doon sa pangako ng Diyos na ating pong pinag-aaralan. And I do believe, sabi ko nga, Lord, kaya
Gusto mo i-share ko to kasi meron kang mga bagay na nais ituro sa amin. Sige po, walk by faith. At ito po ay base sa Joshua chapter 3 verse 13. Sige po, next slide po, Pastor Rory. Yan. So, sorry po yung naipasa ko kasi kay Pastor Rory kahapon o kagabi lang ay hindi po yung final. Pero yan na rin po yun. Kaya lang naglagay po ako ng mga highlights kasi. Kasi doon po sa devotional natin na Streams in the Desert, ang main text po mula dito sa Joshua 3:13 ay, as soon as the priest, tapos set foot in the Jordan, tapos its waters, will be cut off. Okay? So, ito po yung full verse. At ito po ay isang sa mga pangyayari when the Israelites crossed the Jordan, the river. Okay? Na alam naman natin na nandito sila sa kabila ng Jordan River pero yung pangako, yung lupang ipinangako ng Diyos nasa opposite side. So they have to cross the river. Okay, so kaya yung kanilang pagtawid doon po sa Ilog Jordan, yun po ay bahagi ng kanilang ang tawag dito, journey of faith o lakbayin ng pananampalataya. So ganun din po tayo, kami po, especially sa FEMC, yung Filipino Evangelical Methodist Church, yan po yung aming naging main Bible study before we crossed the river. Ibig sabihin, nung nag-signify na po ng intention na karamihan from the UMC decided to form the autonomous movement na yung purely Filipino. Okay? So, sorry po, hindi kami nag-join sa GMC. Okay? Kasi ang pinaglaban lang po namin talaga, hindi lang yung pag-alis sa UMC, kundi to be purely autonomous Filipino Methodist Church. So, kaya yun po yung naging decision namin. We crossed the river. Okay? Sa Tagalog po, kapag tumuntong na sa tubig ang mga paring may dala ng kaban ng tipan ni Yahweh, ang Panginoon ng buong mundo, titigil ng pag-agos ang Ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar. So yun po, kumbaga yung parang yung kay Moses, when they crossed the river, talaga yung parting the Red Sea, ito naman po ay Jordan. So ito po ay, sabi nga, matitipon sa isang lugar. So it means it will be divided. Sige po, next slide. Okay, sabi po, hindi daw po kailangang maghintay ng mga Israelita na talagang yung magbumukas muna yung Jordan River bago sila lumakad. Bagkus kailangan na nilang lumakad bagamat hindi pa po nahahati ang Jordan River. So ibig sabihin yun po talaga yung faith. Okay? Nawala po ata yung Pastor, ating slide. Parang nawala si opo, Pastor Rory. nandito po ako. Pero nagkaroon na po ako ng konti ko lang problema dahil meron pong nag-aano sa laptop ko kanina at ngayon po. Ganun po ba? Pwede Opo, niyo po akong gawing co-host so I can share. opo. At Ifinet, pwedeng kayo po mag-co-host po kay Pastor. Alam ko naka-co-host na po Wait. siya eh. Okay? Yes. So I can Yes share po. my Wait screen. lang. No, naka-co-host na kayo po, Pastor. Ako sa po pala. Sige po, Opo. thank you po. Sige po, i-share ko lang po yung aking screen. Okay. Pasensya na po sa lahat. Salamat po, Pastor, sa inyong pong paglilid po today. Talagang hakda ng Diyos. Sige po. Yan. Dali lang po Yan. Let me. Yan. Okay. Kita na po. Opo, kita na po. Sige po. Yun nga po. Hindi, kumbaga, dito yung hamon sa mga Israelita eh. Kasi
maraming tao, sabi, tumawid ka muna. Hindi. Kailangan makita ko munang nahati yung tubig sa ilog bago ko tatawid. Hindi ako tatawid na habang maagos ang tubig. So ito po yung hamon sa pananampalataya ng mga Israelita kung sila po ay susunod kay Yahweh o hindi. So, walking by faith. Okay, alam naman natin, we walk by faith and not by sight. Ibig sabihin, kahit hindi pa natin nakikita, nilalakaran na natin ng may pananampalataya. Okay? So, kaya kinailangan po nilang mag-ayos, okay, dalhin yung kanilang mga kagamitan at kailangan po nilang luminya para sila po ay lumakad doon sa Ilog Jordan. Okay. So, alam na po natin ang nangyari. Okay. Pero sabi nga, kung hindi daw po sila lumapit doon sa pampangin, okay, ng ilog, okay, at maghihintay po sila doon na mahati muna yung tubig, sabi nga, maghihintay sila ng wala. Okay. Masasayang yung kanilang paghihintay. Okay. Kaya nga sabi, ang tagubilin sa kanila, kailangan na nilang humakbang doon sa Ilog Jordan bago pa mahati ang tubig nito. Tayo man mga kapatid, kailangan nating humakbang ng may pananampalataya para maranasan po natin yung mga salita ng Diyos. Kaya alam na natin maraming pangako ang Diyos, and yet we are unable to experience yung katuparan ng mga pangako ng Diyos because we are not walking in faith. Kumbaga, nandun pa rin yung pagiging natural nating mga tao na tila baga naghihintay pa rin tayo ng senyales na tayo ay tumawid. Parang excuse me po, ang tawag dito, karanasan ng ating Panginoong Hesus kasama yung kanyang mga alagad. Kaya, di ba, nung nandito sila sa kabilang baybay, ang sabi ng Panginoon, tatawid tayo sa kabila. So, sinabi ng Panginoong Hesus, doon habang sila tatawid ng Sea of Galilee, let us cross to the other side. Tumawid tayo sa kabilang ibayo. So, kaya dahil yun ang sinabi ng Panginoon na ang sabi niya, tatawid tayo sa kabila, natulog lang siya. Okay? So, in spite of what they experienced doon sa kalagitnaan ng dagat, yung pong, tawag dito, yung bagyo, okay? Yung matataas na alon, malalakas na hangin, Jesus was sleeping. Bakit? Kasi ang pinanghawakan niya, yung kanyang pananampalataya sa Ama na tatawid tayo. So, ibig sabihin, itatawid tayo ng Diyos. Parang yung awit ba ni Arnel de Pana yun, itatawid kita sa landas. Okay. So, ganun din po. Yun po yung isang bagay na kailangang matutunan natin na para mapanghawakan natin ang salita ng Diyos, lakaran na natin. Hindi pa natin nakikita, pero dapat nandun na yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Kaya para bang, alimbawa, yung Matthew 6:33, pumapasok lang po sa isip ko, na, di ba sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added. Problema, maraming tao, nakatingin kagad yung all these things will be added. Pero nakakalimutan nila yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness, na hanapin muna natin yung kaharian ng Diyos at sumunod tayo sa kanyang kalooban bago natin maranasan na idaragdag ng Diyos lahat ng ating mga pangangailangan. So, may mga pangako ang Diyos, pero kung minsan may kondisyon. At ang kondisyon, yung pananampalataya natin. Di ko po alam kung kailan yun. May nagtanong, in one of our daybreak devotion sa umaga. Sabi, what's the difference between faith and hope? Sabi ko, yung faith, yun yung binhi na hawak natin na kailangan nating itanim sa kaharian ng Diyos para yung hindi pa natin nakikita, yung pag-asa natin mag-umapaw. So para bang meron kang buto, hawak mo yung buto, anong gagawin mo doon sa buto para maging puno? Itatanim mo.
pag tinanim mo, ang faith mo o ang hope mo pala, together with your faith, ay kumbaga makita mo na lalaki, tutubo yung buto na itinanim mo, tapos lalaki siya dahil inaalagaan mo, tapos magbubunga. The same thing is true with God's word. Okay? We must speak it out, we must pray it, we must declare it, at patuloy na panghawakan natin. Kaya mga kapatid, sabi ko nga, Lord, may faith journey po ako ngayon eh. Kasi nga po yung aking pinagdaanan na ako po na heart attack. So kinailangan ko pong i-angioplasty. Pero after ng aming first check-up o follow-up consultation do sa doctor na nag-contact sa akin ng angioplasty, meron pa palang part 2. Pero nakikipag-bargain na ako ngayon kay Lord. Sabi ko, Lord, ayoko na. Sabi ko, tama na yung pagnanakaw ng kaaway sa akin o sa pamilya ko. Kasi siyempre, pag inoperahan ka, maglalabas ka ng pera, dinanakawan ka ng kaaway. Sabi ko, Lord, kaya mo namang gamutin yung natitira pang bara sa uga sa arteries ko, kaya mong tunawin. Kaya after nung consultation namin po last Friday sa Heart Center, hindi ko alam kasi na in-schedule na pala ako ng mga anak ko for another check-up, parang second opinion sa Heart Center. So, nagbigay na ng quotation ng Heart Center, 400 plus. Okay? So, sabi ko, Lord, mag lalabas na naman kami ng pera. So, sabi ko, Lord, tama na. Sabi ko, kaya nga ay cancel na Lord yung pagnanakaw ng kaaway sa buhay namin. Kaya sabi ko sa mga anak ko, samahan niyo ako dito sa faith journey ko. Sabi ko, let's give God a chance to prove Himself. Kaya sabi ko, pinangahawakan ko yung pangako ng Diyos na sa pamamagitan ng mga sugat sa katawan ng Panginoon sa Kristo, pinagaling na ako. Pero sabi ko, still I am submissive to the will of God. Kaya sabi ko, o total, sabi ko, bago naman ako i-angioplasty, kailangan mag-angiogram uli. O sige ka ako, let's give it 1 month. Sabi ko, pray natin na matunaw na lahat. Para bago ako mag-undergo ng another angioplasty, mag-angiogram ako. So, palalabasin na doon sa angiogram kung ano yung kalagayan ko. And let us pray na pag nag-angiogram ako before another angioplasty, tunaw na lahat yung mga dapat pang alisin sa aking arteries. So sabi ko, join me in my faith journey. Sabi ko, samahan niyo ako dito sa faith journey ko. Kasi sabi ko, kung meron man kahit isa sa inyo, magiging negative. Sabi ko, ineffective yung prayer natin. Sabi ko, we are a family. So kaya yun sabi ko sa kanila, join me in my faith journey. In my faith journey, let us walk by faith. Pangawakan natin yung salita ng Diyos. Okay? So yun, mga kapatid, ganun din po yung hamon sa atin sa pamamagitan ng devotional material na to. We must learn to take God at His Word. Panghawakan natin yung salita ng Diyos. Okay? At sumunod tayo ng may at lumakad tayo ng may pagsunod sa kalooban ng Diyos. Basta sabi ko, God's will pa rin. Kung kalooban talaga ng Panginoon na mag-undergo ko ng another angioplasty, so be it. So be it. Sabi ko, pero let's give God a chance to prove Himself, to prove His word. Na sabi nga ng salita ng Diyos, kay tuto pa rin ng Diyos kung ano yung kanyang dahilan kung bakit niya sinabi yung kanyang salita. Sige po, let's continue. What a lesson, Christopher Columbus. Ito maganda nung binabasa ko. Si Christopher Columbus, hindi natin alam, hindi ko na po na-search kung siya ay isang mananampalataya. Pero yung lesson ng perseverance, ito po yung kanilang kinakaharap. Okay? So, andyan po yung pakikipaglaban. So, marami po siyang pinagdaanan. Pero, ang sabi nga po, yun, no, nasa dagat sila. Pero, wala pa silang nakikita na sure. Parang multo pa. Anino pa lang siguro kung ano yung nakikita nila. Okay? Ang sabi nung good mate niya, yung sabi, pinaka-leader dun kasama sa barko, now we
we must pray. For lo, the very stars are gone. So hindi na daw nila wala na daw between. Okay? Tapos sinabi, brave admiral, speak, what shall I say? Ang sabi ni, excuse me, Christopher Columbus, say, why? Sabi niya, say. Sabihin mo, sail on, sail on, sail on. Sige, layag, layag, layag. Okay? So, yung mga lalaki na kasama nila doon sa barko, siyempre, nanghihina na, nanlalata na. Okay, siyempre nga naman, kumbaga, yun din ang karanasan ng mga seamen ngayon eh. Pag naglumayag na ang barko, merong situation in their life na wala silang makita kundi puro tubig. In the middle of the ocean, they cannot see any land. All they can see is water. Ang nagiging gabay lang nila yung map, o yung compass, yung mapa kung saan sila patutungo. Kaya kuminsan nakakapanghina. Okay? Pero mga kapatid, ang nasa isip nung pinaka-mate o chief mate siguro ito nung barko nila Christopher Columbus ay yung kanyang tahanan, yung bahay. Okay? So, sabi nga po dito sa ating devotional material, dali lang po. Okay? Ay, sorry. Bakit na pindot ko? So, kumbaga parang yung alon, okay? So parang tawag dito, mahampos-hampas na rin sa kanyang mga pisngi. Sabi kagad niya, what shall I say, Bremen? Okay? Dahil ang nakikita lang nga daw puro dagat at bukang liwayway. Eh sabi pa rin ni Christopher Columbus, sail on, sail on, sail on. Okay, sige, tuloy lang, tuloy, tuloy, tuloy. Okay, so nagpatuloy sila. Okay, and then muli bumalik yung mate. Okay, parang dismadsi, kumbaga parang nakaka, nakabaliw na dagat eh, para bang sa gabi daw eh, pinapakita yung kanyang ngipin, yung kanyang pangil. Okay? So, talagang parang sa kanya wala silang makitang pag-asa. Okay? Pero nung tinanong uli niya si Christopher Columbus, kung ano sasabihin niya, kasi sabi niya, what shall we do when hope is gone? Para bang nawawalan siya ng pag-asa eh, kasi wala siyang makita kundi puro tubig. Okay? Excuse me po. The words left like a leaping sword. So, muli lumabas sa bibig ni Christopher Columbus, sail on, sail on, and on. Sige, tuloy lang. Tuloy, layag, layag, layag. Okay? Pero yung mga taong nanghihina na, okay, tapos lalo na gabi, wala na talaga makita dahil wala nga daw between, sabi doon sa kwento. Okay. Ganun din, uli, may biglang sa hindi malayo, siguro sa kalayuan, may nakita silang mumunting ilaw. Sabi niya, a light, a light, a light. Okay, nung basta tuloy-tuloy sila sa kanilang paglayag, may nakitang liwanag. It grew a starlit flag unfurled. It grew to be time's burst of dawn. Kayong panahon, nagbigay na ng bukang liwayway sa kanila. Okay? At dahil doon, mga kapatid, okay, na ibigay yung pinakamahalagang mensahe. Kaya sabi doon sa ganung panahon, yung on, sail on. Okay, tuloy lang, tuloy, tuloy, tuloy. Kaya nga sabi, yun daw pananampalataya natin ay nagtatagumpay habang tayo sumusulong na hindi nawawalan ng pag-asa bagkos pinanghahawakan ang mga pangako ng Diyos sa buhay natin. So ilang mga kapatid, okay, doon po natatapos ang ating devotion na sa ating buhay, okay, mga kapatid, isang test ng ating faith. Eh kung talagang sumusunod tayo o pinanghahawakan natin ng Diyos sa kanyang mga salita. Kaya ako mga kapatid, kumisan kapag may pinagdadaanan akong ganitong mabigat, lagi binabalik ko sa Lord, sabi mo sa salita mo,
Ikaw lamang ang nakababatid ng plano mo para sa akin at yung plano mo para sa akin hindi sa aking ikasasama, kundi sa aking kabubuti. Kaya nagkaroon man ako ng heart attack, okay? Nag-undergo man ako ng angioplasty. Hindi ito para mapasama ako. Hindi ito para pigilan ako sa aking paglilingkod sa inyo. Kundi binibigyan mo lang ako ng panahon para mag-recharge at magpatuloy sa aking lakbayin dito sa lupa. Sabi nga, ang pinakamahalagang lakbayin natin dito sa lupa, mga kapatid, ay yung lakbayin ng ating buhay pananampalataya. Na sa ating buhay, patuloy na ang mga salita ng Diyos ang siyang nagiging gabay natin. Di ba? Doon sa Psalms 119:105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yung salita ng Diyos, yun ang nagsisilbing tanglaw sa ating daraanan at ilaw sa ating mga hinahakbangan. Kaya purihin ang Panginoon, mga kapatid, na sa ating buhay, itong mga devotional material from Streams in the Desert, talagang nasa desert man tayo, may bumubukal na mga ilog o mga daluyan ng tubig para tayo bigyan ng ginhawa sa ating lakbayin. Kaya purihin ng Panginoon at patuloy na lumakad lang po tayo, mga kapatid, ng may pananampalataya sa Diyos at sa kanyang mga salita. Lalo higit ang kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sa Diyos po ang papuri, pagdakila at pagluwalhati sa lahat ng kanyang ginawa, ginagawa at gagawin pa sa ating buhay bilang katuparan ng kanyang mga salita, katuparan ng kanyang mga pangako. Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules sa ating lahat. Amen. 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 Ito po. Amen. Amen. Bless po. Praise God. So, purihin natin ang Panginoon sa muli ay mabiyayang mensahe na atin pong tinanggap mula sa Kanya sa pamamagitan ng buhay ni Pastor Paul. At tayo po ay alam kong habang nakikinig po tayo, kasabay din po yung ating pagbubulay-bulay, pagninilay-nilay, kung ano po yung mga revelasyon ng ating Panginoon sa atin sa umagang ito. And lagi nga nating naririnig o alam natin, yun nga, yung mga salita ng Panginoon ay laging may purpose. They are alive at laging gumagawa sa buhay natin, di ba? Continuously transforming us, continuously speaking to our hearts at because alam ng Panginoon kung ano yung mga kailangan natin, kung ano yung mga dapat nating marinig mula sa Kanya. And so we will take that away with us in our own quiet time ay mag-reflect po tayo at tingnan natin, alamin natin, let's ask the Holy Spirit to reveal to us kung ano yung nais niyang mangyari sa buhay natin after na narinig natin itong kanyang mensahe sa araw na ito. So, praise Praise be to God. God. Praise God. Thank you po, Pastor Paul. Mag-i-stay naman po kayo, Pastor Paul, no? Hanggang sa matapos ay andito lang po kayo or ay naka-mute po kayo, Ay, Pastor. yes po. Sige po. Stay po Okay, hanggang sige. end. Kasi, para po maipag-pray po namin kayo mamaya, including yung healing na rin po. Sige po. So, with that in mind, mga kapatid, as we now walk in faith,
Ganda nga po nung pamagat ng ating devotion, walk in faith. As we do that, let us now go to our second part, which is our prayer ministry time. At by faith, lagi nga ganun, di ba? By faith, idulog natin sa ating Panginoon ang ating pong mga kahilingan sa panalangin. Sama-sama po natin pong yung gagawin through our prayer time. So, mag-assign lang po ako ng mga prayer leaders para po tuloy-tuloy na po tayo hanggang sa matapos po. So, for the pillars of Po ako. Okay, so si Sige po. Pastor Paul po sa closing prayer and sa benediction din po, Pastor. Para minsanan na po. So, bago po yan, meron po ba tayong mga birthday celebrant sa araw na ito or anniversary po, wedding anniversary, para maipag-pray po namin kayo? Parang wala po yata. Wala pa. Malapit-lapit na yata magkaroon tayo ng birthday celebrant dito sa room. Sige po. So before that po, mga kapatid, another moment of praying together and declaring upon Pastor Paul's life, being our devotion leader today. Sige po, i-bless po natin si Pastor Paul at tayo pong lahat, mga kapatid. If you can unmute yourselves, open your microphone, and better if you can open your cameras as well, at ipanalangin po natin si Pastor Paul. Ngayon na po tayo pong lahat. Hallelujah. Yes, Father, Lord, thank we you lift for up the life Pastor of Paul Pastor to you. Paul. Salamat Thank sa you, kanyang Lord, buhay. for his Salamat, love, his Panginoon, commitment, sa and kanyang dedication to katapatan, you, Lord, God. sa kanyang Father, we dedikasyon, pray that Lord, you at continue yung to bless him pagpapahalaga po niya sa kanyang sarili, abundantly, Panginoon, Lord, yung buong so buhay, that he Panginoon, can na continue to do the work that you inialay niya, have Panginoon, Lord, at given to isinuko him, niya Lord sa God. inyo. Maraming salamat, Bless all Panginoon. the ministries that Patuloy, he's Panginoon, involved na in. kalakasan na ibinibigay niyo po sa kanya. Prosper Ang them, Lord God, declaration namin sa kanya, Lord, both is that yung financially complete and healing, spiritually, O Lord God, na God. ibigay niyo po sa kanya. Katulad nga po ng May you kanya pong dineclare help, kanina, O God, na Lord, yung kanya pong with anuman po yung every mga aspect of natitirang his bara, life. Panginoon, sa kanya pong And also, Lord, Lord, we pray ay for his mabura health. at matunaw in May the name you of Jesus' name. Jesus. All together, give him the Panginoon, at strength wala po and itong the health natitira, O that's God. needed You so are the God they of can all continue. possibilities. At kayang-kaya mo, Lord, we know Panginoon, that's na nothing i-revert impossible. So or asking you, Lord, i-reverse by or your i-shift strength, that he will be anything, healed any in Jesus' situation, mighty Lord, name. be it in our Lord, watch physical over him and his bodies, family, Panginoon, Lord, Lord. Lord, ikaw ang lumalang sa katawan in na his ito, waking Panginoon. and in his Ikaw sleep, din, Lord. Panginoon, ang tanging In na Jesus' alam mighty kung name, paano mo ito amen. ayusan at i-restore, Panginoon, Lord, to its original condition nung ito ay ibinigay niyo po kay Pastor Paul. Kaya Lord, salamat because we know, Panginoon, that by faith, Panginoon, in faith, itong declaration namin na ito, Panginoon, Lord, ay magiging totoo. Patutunayan mo, Panginoon, Lord, na ikaw pa rin, Panginoon, Lord, ang naghahari sa kanyang buhay. At kahit sa physical, Panginoon, ay hawak mo, Panginoon, ang lahat-lahat sa kanyang buhay. And so, Lord, isurprise mo siya, Panginoon, Lord, that Amen, when Lord. they do the angiogram, Panginoon, pati yung mga doktor, Panginoon, ang masosorpresa, Panginoon, kung papaano nangyari na mawala na at wala na silang makikitang bara sa kanyang puso dahil tinanggal nyo na po ito, Lord, in the name of Jesus. And this is our faith, this is our declaration. Alam namin, Panginoon, Lord, na on perfect way, Panginoon, ay kayang-kaya niyo po itong gawin. Salamat, O God. We continue to pray for your protection, for your provisions, Panginoon. Ngayon pa lang, O God, Lord, anuman po, Panginoon, ang magiging resulta ng lahat ng ito, Panginoon, alam namin, your hand, your powerful hand is upon him because you love him, because he is your child. At ikaw, Panginoon, Lord, ang may hawak sa kanyang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen
Amen. 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 Sige po mga kapatid, let us pray. Ama, salamat po muli sapagkat sa araw na ito ay patuloy niyong pinalalakas ang aming buhay pananampalataya na nasa ikalawang buwan pa lang po kami ng taong 2026. Mahaba-haba yung lalakbayin namin pero wala po kaming takot dahil alam mo na yung aming mga pangangailangan, alam mo na yung aming mga pagdadaanan throughout the year at lahat ng kailangan namin para magtagumpay nasa amin na po. Ibinagkaloob mo na sa amin. And so Father, through the help of your Holy Spirit, Lord, ma-activate yung aming pananampalataya sa inyong salita. Sapagkat ang sabi ng Panginoon Kristo, when the Holy Spirit or when the Spirit of truth comes, He will remind us, papaalala niya sa amin ang lahat ng iyong mga salita. At Lord, sabi na iyong salita, all the promises of God in Christ Jesus are yes and amen. So, ibig sabihin, dahil naparito ang Panginoon Kristo para tuparin ang iyong mga salita, para ipahayag ang iyong mga salita, alam namin, mapanghahawakan namin lahat ng ito. Sabi nga po sa Numbers 14:28, habang buhay akong si Yahweh, sabihin mo sa kanila, Lord, di naman kayo mamamatay na kung ano man daw yung aming pinag-uusapan, yun ang gagawin nyo sa amin. And so, this is part of our faith journey na patuloy na magdedeklara kami ng iyong mga salita. Magdedeklara kami ng mga pangako mo sa amin upang sa ganon sa aming buhay, habang tinutupad po ninyo ang mga salita mo, ang mga pangako mo, kayo naman ang napapupurihan, kayo po ang napararangalan. Kaya salamat. Salamat din po, Panginoon Kristo, sapagkat kung hindi dahil sa inyo, kundi dahil sa inyong pagkamatay sa krus, kundi dahil sa inyong pagkabuhay na muli, wala kaming access patungo sa harapan ng Ama. But because of what you have done, we have free access in front of our Father in heaven. And we thank you, Holy Spirit, sapagkat kayo ang kapahayagan ng presensya ng Diyos sa aming mga buhay. Kaya makalalakad kami ng may pananampalataya sa aming po mga buhay dito sa lupa. Kaya Ama, muli tanggapin po ninyo ang aming papurit pasasalamat. Ito po ang mga aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Kristo, kasama po ng iyong banal na Espiritu, para sa inyong kapurihan, karangalan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. At mga kapatid, tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us always. Upang sa ganon sa ating pong buhay, we will walk by faith and not by sight, patungo sa isang kinabukasang tunay na punong-puno ng pag-asa. And again, mga kapatid, magpalain natin ang bawat isa bago tayo maghiwa-hiwalay by declaring number 6:24-26. The Lord The bless Lord you, bless keep you you. and keep you. The The Lord Lord makes His make face Make to his shine grace face to upon shine you upon you, and be be gracious unto gracious you. gracious to unto you. you. The Lord lift up Lord, His Lift up countenance his upon countenance you, upon you give and you give and you peace, give you the peace. shalom of God. When we have the peace of God, nothing is lacking, nothing is missing, nothing is broken. We have great favor, great wealth from God. Amen, amen, Amen. 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 Mga Amen. kapatid, blessed Wednesday. Thank you po. Amen. Sige Thank you po. Salamat po. po.